According to Philippine Statistics Authority, as of December 2024, unemployment rate in the Philippines increased by 5%. For many, pangangalakal or recycling discarded materials has become more than just a way to make needs meet. Nandito po tayo ngayon sa Street Tolentino, Barangay San Antonio upang mabigyan ng panayam si Tatay. Tay, ano pong pangalan nyo? Ako po si Ricardo Ursulino. Ano pong edad nyo na po, Tay? 65 na ako ngayon. So, kailan nyo po nasimulan tong pangangalakal po? Matagal na rin. Siguro mga mga 3 years na ngayon. 3 taon na rin. Tatay has been struggling to find any recyclable materials to sell at the junk shop. To ease his burden, we decided to join him in his search, offering a helping hand as he pushed his cart through the streets. At this moment, we were fortunate to find recyclable materials that could be sold that day, providing Tatay with much needed income after a long search. So, Tay, sa tingin niyo po, ano po yung pinakamahirap na parte ng trabaho ninyo? Pagka maulan, ganyan, siyempre mahirap mga lakal. Nababasa pa. Pati karton nababasa. Hindi tinatanggap minsan sa junk shop kasi basa. Patutuyuin mo pa pag minute. Paano naman po kaya yun kapag halimbawa wala kayong nakuha sa araw na pag-iikot nyo? Hindi naman nasisiro. Ang kaso lang konti. Pagka maulan. Hindi rin pare-parehas. May rin araw na maganda. Marami nakukuha. At this point, we noticed Tatay's exhaustion from the long day of searching, so we volunteered to push his cart to the junk shop to sell what he had collected. Medyo mahirap pala siya kasi hindi siya lumilibot. Parang random. Pa straight lang siya. Kapag liliko, kailangan mo siyang buhatin talaga. Yes. Hindi, pwede mo namang iikot na ganun. Hindi yung yung diretso. Ayan, yung Lalo na pag mga ganito, napakahirap na tapos makikit sa pinakakalsa. Diyan ang way ng junk shop dun sa Bandaro. Sige. Nasa sa yung junk? Ayun ba yun? Doon sa may taxi. Nandun ang junk shop. Doon po ba kayo madalas nagbibigay po na itong mga junk? Oo. Halos araw-araw. Nakamagkano po kayo usually sa ganito tayo? Wala, mababa ngayon. Mga minsan 300. Ano to hanggang tayo? Araw-araw 400. mula doon? Pupunta mo po yung kalakal mo. After a long walk, we finally arrived at the junk shop Tatay is talking about. We're there going to weigh what we collected today. At SJM Junk Shop, the materials Tatay collected are being carefully weighed and counted, revealing the day's hard-earned income after hours of searching. Kapag po ba mga kariton o mga papeles lang po, mas madami po ba siya o mas onti lang po? Kumpara sa bakal. Mas mahal ang bakal. Mas mahal ang bakal. May tanso ba si Tatay? Wala po. Wala, mas mahal ang tanso eh. Yung mga ganito po na plastic sa lamesa, magkano po kaya yan kapag ititimbang? Mura lang yan, malutong tres. Ay mono. Kapag po kalakal, ano po yung parang mas maganda na ikakalakal talaga? Maganda, tanso. As you can see, the materials Tatay collected are now being weighed here at the junk shop, and this will determine how much he earns for the day. Kanina. Oo, sa inyo din yan. May bakal
BI lang yung time. Oo. 83 lahat. Yun lang nabenta ko. Konti na yun. Ayan tayo, ngayong 83 po yung nakuha o nalikom natin para sa kalakal ngayong araw. Sa tingin niyo po ba sapat po yun para sa pang-araw-araw niyo po ngayon? Hindi obra. Pagka ganun lang ang benta. Konti nga lang yun. When we're at the junk shop, we have given an opportunity to talk to the owner of the junk shop. Pwede po ba matanong, yung mga nakakalakal niyo po dito o yung mga nabibili niyo po, saan po siya napupunta pagtapos? I-deliver namin yan sa Valenzuela, yung mga plastic. Tapos ano pong gagawin po nila doon? Recycle ulit, pagkawin, tapos gagawin ulit na kung anong pwede nilang gawin. Parang gana. Dito po, marami po pa kayong, ano po yung mga buwan o panahon kung saan marami po kayo natatanggap na kalakal? Buwan? December. December. July lang mahina eh. Tagulan. Pag tag-ulan po mahina. Kasi napabasa po kayo. After nearly half a day of pangangalakal, Tatay Ricardo managed to earn only 83 pesos, a sum that isn't even enough to buy a 2 kilo of rice. Now, as we make our way back to Tatay Ricardo's home, we wanted to show our gratitude for allowing us to document his story. In return, we extended a small token of help, a gesture of thanks for his openness in sharing his life with us. So ngayon, papunta na tayo sa kinaroroonan ng bahay ni tatay. Tara! Ayan, so magandang araw sa inyo lahat at nakikita nyo nga nandito tayo ngayon sa lugar kung saan nakatira si tatay. So makikita ninyo sa lugar na ito, medyo may kasikipan siya. Ngunit makikita niyo dito ang mga lalakaran natin patungo sa bahay ni tatay is may mga kahoy at medyo madilim siya. At para makaakyat tayo dito sa bahay ni tatay is aakyat muna tayo dito sa hagdan at dito na natin makikita yung bahay ni tatay. So, akyat muna tayo ng... Ayan. So, magandang hapon, tay. Magandang hapon po. Ayan po. So, okay lang po ba na ipakita po namin yung loob po ng bahay ninyo? Oo, pwede naman. So, andito po kasama na po natin si tatay at kahapon nga po ay nagsagawa kami ng pangangalakal na kung saan ito yung pangunahing panghanap buhay niya. So, makikita po natin dito, nandito po yung ilang tulugan nila at kung makikita niyo sa loob ng bahay ay marami naman silang gamit. Actually, ang lilinis nga po ng gamit nila at sakto lang para sa pamilya. So, Ayan, magandang tanghali sa inyo lahat. Ngayon ay nandito tayo sa bahay ni Tatay Ricardo. Ayan, so, kamusta naman po kayo, tay? Mabuti naman. Okay, good. Magandang araw. Kumain na po ba kayo? Tapos na. Ano po yung mga ginagawa nyo sa during your free time po? Mga Free time ko, meron din akong marami naman may alaga rin akong manok dyan. Meron din akong mga
pinagkakaabalahan. Ayan, katulad niya may pusa dito. Meron nga. Kasi may nagsasabong din ako, may manok ako dyan. Ano pong pangalan ng manok nyo, tay? Ano lang, pula. Pula. Manok na po na. Manok na pula. Ano po yung pinakamalungkot po na nararanasan niyo po sa trabaho niyo? Malungkot pag walang kita. Siyempre, pag halimbawa, umuulan, tapos hindi ka rin makalabas ng isang bagyo, ganyan. Hindi ka rin makalabas ng bahay. Bilang mga ngalakal po ngayon, ano pong pakiramdam nyo ngayon? Sa estado po ng buhay nyo, sa kung ano pong meron po kayo ngayon? Nalulungkot po ba? Kontento naman po ba? Ganun. Okay lang, gano'n lang talaga Parang depende na lang kung masipag ka talaga. Pag masipag ka, kahit ano-ano na lang na trabaho para makasurvive. Para po sa inyo, sapat po ba yung tulong na nabibigay ng gobyerno para sa isang mga ngalakal na katulad niyo po? Palagay ko parang wala naman masyadong tulong. Ang tulong lang ng gobyerno yung kumbaga halimbawa tumaas yung presyo ng kalakal na mabibilin sa amin. Yan lang. May araw po ba na nararamdaman mo yung diskriminasyon na kapag tinitignan ka ng tao na parang sinasabi nila na ay, yung ganyan lang yung trabaho niya, parang oo nga, sabihin na natin marangal pero hindi pa rin sapat yan para sa ganyang edad niya. Parang nakakaramdam po ba kayo ng diskriminasyon? Oo naman. Siyempre, Opo. tingin ko sa sarili ko parang Hindi, okay lang yan tayo. Okay lang. Okay lang po. Sorry. Okay lang po. hindi lang ako masyadong Okay lang yan tayo. Yes ka na. Okay lang po. At saka tayo, hindi mo naman dapat ikahiya yung trabaho mo yan. Kasi marami nga pong mga katulad ng mga responsabling tatay, gano'n na. Tapos sa tamang edad pa sila para magtrabaho. Pero di nila magawang magtrabaho. Tapos pinipili nilang takuan yung responsibilidad nila. Kaya dapat ako proud pa kayo. Ayun. Ganun talaga. At saka si tatay is senior citizen na po kayo tayo, di ba po? So, kahit na matanda na yung nasa edad na siya na dapat nagpapahinga na lang, nakikipagsalamuha sa mga apo niya, sa mga anak, is nagagawa pa rin niya na, yun nga, mga lakal para sa ikabubuhay ng pamilya niya. So, hindi po kasi lahat talaga ng tatay is ganun yung ginagawa. Kasi, yun po, may mga, katulad nga na sinabi ni Ayesha, is mayroong mga tatay na hindi talaga ginagawa yung responsibilidad nila sa mga anak nila. Tapos, natutuwa lang ako kasi ang galing ni tatay na kahit ganyan yung edad niya is gumagawa pa rin siya ng paraan. Kasi naano ko kahapon, di ba? Kahapon tayo, nung paakyat na tayo sa nakita ko na ang bigat nung ang bigat po nung kariton. Tapos sabi ko, araw-araw mong ginagawa yun. Araw-araw mula doon? Narinig ko pa nung binenta mo na po yung kalakal na hindi pa pala siya 100 pesos pataas. Akala ko nasa 83 lahat. Ayun po. Parang ang galing lang kasi ayun kahit Minsan mahina lang talaga ang kita. O kaya pag konti ang nakukuha, siyempre ganun din, konti lang din ang kikitain. Wala na po akong tanong, pero gusto ko lang sabihin na sobrang hanga po ko sa inyo. Kasi kahit anong problema, kahit anong hirap, kaya niyo po siyang gawan ng paraan. Yun nga, ang dami niyo pong pinapasukan na trabaho, ang dami niyo pong ginagawa. Tapos kahit po matanda na po kayo, hindi po kayo sumusuko. Ang lang po, dapat sana
sana tularan po ng mga tao na kahit mahirap ang buhay, kahit ang daming binabatong problema, pwede siyang gawan ng paraan. Salamat po sa inyo, Tay. Salamat din. Ano kasi ito?